Ang nagahari, yan ay Papa. Walang kapangyarihang iba niyang hawak sa sibil, kundi Papa. Sino ang nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Katawa. Pero sino ang promotor, autor ng kababalagang ito? Basa. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-U3. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. Kung ikaw po ay ating subscriber, maraming salamat. Saka po sa rason kung bakit ngayon meron na tayong close to 207,000 subscribers. Maraming salamat po. At kung ikaw naman pa'y baguhan, oy, tuloy ka! Ang ating pong ginagawa dito sa Usap-Usap University, tayo ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons, mga homily at iba pa mula sa iba't ibang reliyon. For this episode, ito po ay submissions sa atin mula po sa mga INC supporters natin. At ito daw po ay rare, no, na preaching ni Ka Felix Manalo kasi pinagpahinga po si Ka Felix Manalo noong 1963. So our recording is definitely very rare and we're very grateful po sa ating mga U3 community. At ang topic daw po nito is about Babylonia, no, kung di ako nagkakamali. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, sa pagbibigay ng reaction, ako po ay dating university professor mula po sa MSU IIT. Naging debater din po ako, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at kasalukuyang parte ng Philippine delegation sa isang komperensya inorganisan ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, I think it is very clear hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo. Isa lamang po akong religious video reactor. Ano po? So in the course of the video, maaari na mag-agree ako or mag-disagree sa mga naririnig ko, but definitely we're just giving our honest and genuine reaction. So wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi ng isang reliyon ay dapat niyong kaaniban or wag niyong kaaniban. So everything now is ready mga ka-U3. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Inaanyahan ko kayong makinig at magsiyata. Gamitin ninyo ang inyong sentido mo. Common sense. Sentito pa Ang man. leksyon na pag-aaral natin ang tahanan ng demonyo dito sa lupa. Kaya dahil diyan, kailangan nating maliwanagan yan. Ito ay ating pag-aaralan hindi sa pamamagitan ng pagtuturo ko. Akong mangunguna sa pag-aaral. Ang magtuturo sa atin ang salita ng Diyos, ang mga iba't ibang kasaysayan na ating gagamitin. Kaya marami akong nakadalak sa pitong mga libro. Sapagkat yan ang ugali ko, uulitin kong madalas kong sabi, ako hindi pari na salita sa palakubak ng ulo, kinukuha at sinatabi. Hindi ako pastor ng protestante, babasa ng isang talata at siyang magbibigay ng kahulugan. Iyon ay hindi ko gagawin sapagkat masamang magdagdag, magbawat o masinsay sa salita ng Diyos. Kaya sa pag-aaral natin ng takanan ng demonyo sa lupa, lahat ay ating babasahin. Dahil diyan, magpapasimula ko sa pagtatanong ng ganito. Sinasabi sa atin ang Babylonia, ang tahanan ng mga demonyo. Mayroong Babylonia sa kasaysayan yung pinagharian ni Nabucodonosor. Subalit nabagsak yan hanggang nagiba ang lahat ng kanilang nilalas na mga maiinam na arkitektura at pati ng halaman o harding nakabitin Ang ay gardens. nagibang lahat at ni hayop halos ay walang tumira. Ni walang mga ngaso, ni manlalakbay na nagpupunta roon. Datapwat, mayroong Babylon yung binabanggit sa Biblia sa Bagong Tipan at ang Babyloniang ito ay tahanan ng demonyo. Upang inyong marinig ang banggit, ay babasahin sa inyo sa Apokalipse 18:2. Basa. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagtatabi, Taguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga hibot. Ang mga tweet,
Hindi ako ang nagsasabi sa inyo na mayroong Babylonia na binabanggit ang Bagong Tipan, kundi ang Bagong Tipan mismo at ang Babyloniang iyan ay tahanan ng demonyo at ng lahat ng masasamang espiritu. Kailangan nating makilala yung Babyloniang iyan. At dahil sa kailangan nating makilala, alin ang Babyloniang ito na tahanan ng demonyo? Sinabi ko na sa inyong hindi ako magtuturo niyan. Itong isang bagong tipan ng Katoliko Romano. Ang nagsalin ay si Juan Trinidad, isang doktor sa divinidad, nagtapos sa Roma. Siya isang profesor sa seminaryo ng mga Katoliko, Jesuita. Ito sa kanyang bagong tipang isinulat sa paliwanag niya ay makikita natin kung alin ang Babylonia. Basahin mo. Babylonia, ang siyudad ng Roma. Tulo. Isang patalinhadang talisa na marahil ay ibinatay sa karaniwang kahulugang ibinibigay ng mga Hudyo. Sa makatwid si Pari Trinidad ay nagsasabi kung alin ang Babylonia. At ang sabi niya, siyudad ng Roma. Ngayon, sino ang naghahari diyan sa Roma? O naghahawak ng tinatawag na gobyerno sibil? Doon ay walang ibang hari, kundi yung lamang. Sino ang hari Ang mga diyan? papa. Isang aklat na isinulat ni Cardinal Gibbons, Arsobispo sa Baltimore, na ang pamagat ng aklat, The Faith of Our Father, isinatagalog ni Rufino Alejandro, doktor sa filosofiya, profesor sa Kolehiyo del Santo Tomas. Basahin mo sa pahina 145. Pananampalataya ng ninuno ang pangalan sa Tagalog. Pero mayroon template niyan. Bata. Ang kapangyarihang sibil ng obispo sa Roma. Ayan. Tuloy. Halupaing naging takot niya Ayan. ay kanyang kinamtan sa pamamagitan ng tatlong karapatang ito. Ayan. Una-una, Ang karapatan. ang kapangyarihang sibil sa pantakot ng Papa Ayan. ay matagal na kung panahon ang pag-uusapan. Gaya ng ating napisa, ang pagkakaroon at paggamit niya ng buong kapangyarihang sibil ay naganap ng mga lalaki ang ika-8 siglo. Dahil Ang maigi. Naganap ng kalahatian ng ika-8 century. siglo, ika-800 taon mula sa pagkapanganak sa ating Panginoon Jesucristo. Okay. Tuloy. dahil dito, ang Papa ay naging pinunong sibil sa loob ng mahigit na 1,100 taon. Ang hanay ng mga Papa ay siyang pinakamatanda sa makatwid sa buong Europa at marahil ay sa buong daigdig. Ang Papa ay pinunong sibil Yeah. na nang may 400 taon bago nasakop ng Inglaterra ang Irlanda at 700 taon bago nakatungtong ang kauna-unahang Europeo sa kontinente ng Amerika. Okay, before we continue mga ka-U3, hindi po itong first time natin na magbigay ng reaksyon sa topic ng Iglesia ni Cristo patungkol po sa Babylonia. If you remember mga ka-U3, meron din po tayong reaction video nung sa preaching po ni Ka-Erdi Manalo, no? Kung di ako nagkakamali. And still on the idea nga po ng Babylonia. And what we understand there is the INC believes that yung Babylonia dito, ang pinagkakahulugan nito ay ang my understanding is Roman Catholic Church. Tama po ba mga ka-U3? So my understanding, yung word po ng Babylonia sa Biblia is more like a kind of metaphor, no? And the interpretation of Iglesia ni Cristo is this is the Roman Catholic Church, which is the most powerful nga po na church, no, sa ngayong pong panahon. Kasi hindi lamang po yun government ang kanilang kontrolado dahil meron po silang tinatawag na ecclesiastical state, di ba po, sa Vatican City, but also they hold apparently, of course, religious power din. So yung kanilang influence po is both political and religious or spiritual mga
mga ka-U3. So tingnan pa po natin ano pa yung masasabi dito, Mika Felix Manalo. Dahil mga ka-U3, in a lot of other Christian scholars na perspective, apparently yes, it is not the literal naman no, na city of Babylon, which is actually ngayon, kung di ako nagkakamali, Mesopotamia yan, ngayon Iraq. And apparently hindi yung literal na lugar. Pero most biblical scholars do not really refer that to Roman Catholic Church actually. For most, they view Babylon, and actually yung root word niyan sa Babel, di ba? Tapos Babylon, the same yan, confusion yung root word niyan eh. It's more like a metaphor when we talk about, kumbaga, the oppressive human systems that are against God. It's a symbol of what? Human corruption and human pride, something like that. So anyway, let's continue here kung bakit ang perspective ng INC, ang Babylonia, ang Roman Catholic Church. Ikalawa, ang kanyang kapangyarihang tibil ay natatag di sa pamamagitan ng taba ng panlulupi o ng lakas ng pangangamka. Di siya umakyat sa luklukan nang hinagdan niya ay ang mga kalayaang niyurakan o nilapastangang mga kasunduan. Di inilik mo ng nagkakaisang tinik ng may loob na bayan. Kaata ng katalagahay, naging pinunong tibi, siyang tagapagtanggol ng Roma. Siyang lagi ay amang espiritual ng siyudad. Sa mga tuwid, ang tinatawag ng paripesidad na Babylonia, siyudad ng Roma, na ang pinuno na naghahari dito, walang Papa. iba na pinunong Tibet, kundi ang Papa. Ngayon, sino itong tinatawag na Babylonia din? Tinatawag lamang. Ang ibig sabihin ni ang pangalan niya ay tinatawag sa kanya Babylonia. Meron, basahin mo, 17, Apokalipse 4:5. At nararangtan ang babae Tanda ang mahigi, babae na may damit. Anong damit? ng kulay ube at ng pula. Yan ang tinatawag ng iba na lavender. Kulay ube ang damit ng babaeng iyan. Hanapin ninyo at may iglesyang nakadamit ng kulay ube. Tuloy. At nahihiyakan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perla. Tuloy. Nasa kanyang kamay ay may itang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapit. Sa mga tuwid, ang babaeng iyan, tuloy mo sa 5. At sa kanyang noo Ayan. ay nakasulat ang kisang pangalan. Anong pangalan? Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga mapakiapi at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa mga tuwid, merong babae na tinatawag sa pangalang Babylonia. Sino kayang babae ito? Gusto ko itong matiyak. Prostitute and prostitute. Basahin mo sa versikulo 1 kung sinong babae yan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa ape na nagtatabik, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na masamang babae na nakabupo sa maraming tubig. Nakapagtataka ang babaeng ito. Ang tinatawag na maraming tubig, hindi ba nga? Hindi tapayan. Hindi balon sapagkat kakaunti tubig. Ang tinatawag na maraming tubig ay ilog o dagat. Oh, okay. Ngayon, Pero may dalang kung mangkok. uupo ang tao rito, lulubog. Ibig ko makita nyo kung paano yung pag-aaral ng Santong Sulat. Hindi parang protestante, pagbasa, palagay ko ang kahulugan. Sumpayin ka ng Diyos sa pagsasalita mo, hangal na pasto. Nilalapastangan mo ang salita ng Diyos. Isipin ninyo, walang babae o lalaki o sino man tao na makaupo sa tubig na hindi lulubog. Kaya dapat pag-aral, dapat isipin, bakit ganon? 15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng matamang babae ay mga bayan, mga karamihan, at mga bansa at mga wika. Nakita ninyo, hindi tubig.
Ang ibig sabihin doon, nakasalalay ang babaeng ito. Yan ang nagkakandong sa kanya. Yan siya mayroong kapangyarihan. Mga bansa, hindi isa lang. Mga wika, sari-saring wika ng mga bansa. Ano ba? Mga bayan. Mga bayan. Dito at karamihan. Dito nakatalatan itong babaeng ito. Pero sino ang babaeng yan? May pangalan. Dakilang Babylonia. Hiwaga ang pangalan. Ngayon, sino itong babaeng ito na nakaupo sa maraming tubig? Ibig kong makita niyo yung pagsasalita ko'y hindi, yan niya si ganito, ang palagay ko'y ganito, ang halimbawa niya. No, pastor. Yan ang kinahangat kong sumpay ng Diyos kapag tinililigaw ang maraming tao. Sino yung babaeng yan? Nakaupo sa maraming tubig o mga wika o mga bansa, mga bayan, karamihan. Dito nakatalatan ito, babaeng ito. Basa, Doktrina Kristiyana, pahina 7. Ang mga utos ng Santa Iglesia na ina natin. Nakita niyo? Sino yung babae? Santa Iglesia. Anong Santa Iglesia? Bata. Amen. Pasensya kayo, sandali ho. Itong aking katulong ay napato sa maraming aklat. Ayan. Makikita niyo kung bakit yung babaeng yan ang may pangalang Babylonia. Basa. Ano kaya ang Santa Iglesia Katolika? Ang kalahatan Ay, kulang. Ano kaya ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yun ang basa. Kulang eh. Ngayon, ano ang pangalan ng Iglesia? Romana. Anong sabi ni Juan Trinidad? Alin ng Babylonia? Roma. Sinong hari? Papa. Basa. Ang puno nila eh. Ano kaya ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang kalahatang Kristiyano, ang puno nila ay ang Santo Papa sa Roma. Iyan ang puno sa siyudad ng Roma. Yan din ang puno ng Santa Iglesia. Ina natin ang wikan nila. Sa Makati, sino ang babae? Babylonia ang pangalan. Sanaro sa siyudad ng Roma. Ano itong babae? May pangalan ng siyudad ng Roma. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang Babylon. Nakalagay rin yan sa babae. Entonces, malinaw. Kung gayon, alin ang tahanan ng demonyo? Alinsunod sa ating mga binata, hindi alinsunod sa akin. Iglesia Katolika. Tahanan ng demonyo. Apostolika Romana. Mga kapte, mga kaibigan, hindi ako nagsasalita niya. Yan ang sinasabi ng aklat. Aklat Katoliko at ang Santong Sulat ang nagsasalita niya, hindi ako. Ngayon, ang tanong natin dito, kung totoo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tahanan ng demonyo, di ang demonyo ang nagtuturo ng aral nito? Ganon ang laba. Ngayon, tingnan natin kung merong aral ng demonyo. Basa. Ngunit hayag na tinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Teka muna. Nandiyan ang protestante at pare. Pag binanggit yung salitang huling panahon, si Manalo ikayan, sapagkat kaya lumito si Manalo huling panahon. Iyon ay mga hindi nakakaalam ng sinasabi. Bakit? Pag hinilang ko sila ng prueba, patunayan mo na itong panahon dito ang kuli. Alin yan tinatawag na huling panahon? Hebreo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon Yan ang unang panahon. Tuloy. sa ating mga magulang. Magulang. Sinong magulang yon? Yun ang tinatawag sa katilang mga patriarka. Adan, Noe, at si Seth, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, 12 angka. Yan ang unang panahon. Diyos mismo nagsasalita sa kanila. Ikalawang panahon,
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Itong ikalawang panahon, iba't ibang panahon at iba't ibang paraan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng propeta. Ang huling araw, basa. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang makatwid, ang Biblia may tatlong dakilang bahagi. Panahon ng mga patriarka, panahon ng bayang Israel, kalawang panahon, panahon ng ating Panginoon Jesucristo, huling panahon ng tatlong hati ng peryodo de tempo ng Biblia. Ang makatwid, kailan pa nagpapasimula ulit panahon na ipanganak si Kristo? Ilang hati ang panahon ni Kristo? 7. Saka natin pag-aralan yan pag nagkaroon ng pagkakato. Ibig ko lang malan yung huling panahon. Ngayon, sa huling panahon ito, pasa yung kanina. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magkikitalikod sa pananampalataya. Yung pananampalatayang itinuro ni Jesus at ng mga apostol, tatalikdan yan. Bakit? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa makatwid, merong mga ngaral ng aral ng demonyo. At ang tao'y matatalikod sa tunay na pananampalataya na ibinigay ni Kristo at ng mga apostol. Ngayon, sino magtuturo? Bata. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Sa makatuwid, tao. Bakit? Hindi ba lumalantad ang demonyo sa pagtuturo? Hindi. So, konting recap lang po so far. So, ito medyo mainit and I would say, no, na this is indeed an attack to the Roman Catholic Church. Di ba kung iisipin mo ba naman na ang tahanan doon ng demonyo ay ang Roman Catholic Church? Pero gusto ko lang po liwanagin na ito pong perspective, the whore of Babylon, no? Napaka-tough na word. Isang prostitute, isang patutot is ang Roman Catholic Church. Yung view po na ito ay hindi po exclusive sa Iglesia ni Cristo. In fact, kung di ako nagkakamali, sa Jehovah's Witnesses din yata, at saka Seventh-day Adventist is ganun din po yung kanilang interpretation po niyan. Kung babalikan pa po natin yung history, no? And aware po ako na ibang viewers po natin is alam po at baka po mas knowledgeable pa po kayo sa akin dahil may mga nagme-message po sa atin ng mga theologians, ayan, mga biblical scholars po. Salamat po sa inyong panunood sa U3. Pero yun nga, ito pong idea na ang whore of Babylon is Roman Catholic Church, pati ang Protestant Reformation, yung mga Calvinist, even yung birth of course ng Protestantism kay Martin Luther is ganun din po, yung perspective po nila. Pero apparently, no, hindi yan ang belief ng Roman Catholics, hindi rin po yan ang belief ng Eastern Orthodox Church, for example. And na-mention din po dito ni Ka Felix Manalo yung mga phases, no, ng Christian era, and I think yung discussion dito, of course sinabi niya na hindi niya daw po muna tatalakayin yung topic na yan, pero I think yung tinutukoy dyan is yung 7 churches, di ba po, of Revelation sa Apocalypse mga ka-U3. And I think the last one is iba't ibang mga names yun. Ang huli is Laodicea kung di ako nagkakamali. So anyway, very informative, and of course here, Ka Felix Manalo is showing to us kumbaga yung ACJCs, no, ang interpretation ng INC mga ka-U3. So anyway, let's continue. Noon tuksuhin si Eva, wala pang tao. Sino ginamit? Kaya tanong tawag doon sa tumukso kay Eva? 9? At tinihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Ayun. Matandang ahas. Sino yung matandang ahas niya? Ang tinatawag na Diablo at Satanas. Tapos, yun ang unang ginamit. Ngayon, sino naman ang gagamitin sa niya? Tao. May tao na. Talaga bang may ministro si Satanas? 15. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga minito naman ay magpakunwari na waring minito ng katwiran ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwari anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga minito naman ay magpakunwari na waring minito ng katwiran. Ang kita nyo, merong ministro. Ulit yun. Uno ulit. Ulit ayat na tinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magkikitalikod sa pananampalataya at mga pigilig
sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tuloy. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao Ministro ni Satanas. Tuloy. na nagkikipagsalita ng mga kasinungalinga. Tuloy. Na hinirawan ng kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagpapaga. Tuloy. Ipinagbabawal Ayan ang aral ng demonyo. Ipinagbabawal ang alin. ang pag-aasawa At sakalin pa. at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kasi. Tapos, aral ng demonyo. Ngayon, kung yan ang aral ng demonyo, sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Pananampalataya ng mga ninuno o the faith of our fathers ni Cardinal Gibbons sa pahina 396. Matakin mo kung ano ang aral ng demonyo, kung sino nagtuturo. Basa. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa patimula sa pamamagitan ng pagpabawat sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinar. Kaya, sa magkatwit, bawal sa Iglesia Katolika ang mag-asawa ang pare. Bawal. Kaninong aral ang pagbabawal ng pag-asawa? Celibate. Ayan ang Celibate. tanong. Aral ng demonyo. Ano pa ang aral ng demonyo? Ipabawal ang mangilag, ipag-uutos na mangilag sa lamangkate. Sino nagtuturo niyan? Ito ay isang ulyeto. Isinulat ni Enrique Diamond. Diyan nakatira nung araw sa ano pangalan niyo? Sa Tayuman, malapit sa simbahang Espiritu Santo. Datapwat, sukat ng unawahin nyo ang salitang demon. Huwag niyong tatagalugin. Bakit? Pag tinalog ninyo, Enrique Demonyo. Ang pangalan, basa. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin Ano? mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne. Tapos. Sa makatwit ang tanong na ito, alin ang tahan ng demonyo sa lupa? Ang wika sa atin ni Juan Trinidad, Jesuit, Doctor Divinity, nag-graduate sa Roma. Ang sabi niya, the city of Rome, ang tinatawag na Babylonia. At ang nagahari diyan ay Papa. Walang kapangyarihang iba niyang hawak sa sibil, kundi Papa. Ngayon, sapagkat yan, meron naman tinatawag na babae. May pangalang Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng... Ayoko ituloy sa masalita. Na makatwit, ina yun. Anong babae ito? Nakaupo sa maraming tubig. Hindi ang tubig sa dagat ni sa balon, kundi ang kahulugan ng tubig na yan ang nagbigay ng kahulugan ni yan ding Apokalipse, mga bayan, mga wika, karamihan, mga bansa. Saan nakatalagag ang Iglesia Katolika? Sa mga bayan, sa mga wika, sa mga bansa. Ano ang tawag sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ang tanong ay ganon, ano kaya ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang kalahatan ng Kristiyano ang puno nila Santo Papa sa Roma. Dapat palitan yung kaprasro. Ang kalahatang Katoliko ang puno nila Santo Papa sa Roma. Ngayon, kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad? Sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Sino? Pare. May asawa ba si Pedro? May asawa sang mga apostol. At pati ubigmo para walang kapintasan, asawa ng isang babae. Patayin mo. Sa Iglesia ni Cristo. Noong itineo ni Cristo ng Iglesia. Basa. Dapat nga na ang ubig po ay walang kapintasan
asawa ng isa lamang babae. May asawa. Pati mga apostol, lahat si Pedro, may asawa. Tandaan mo kay Pedro. Basahin mo, may At asawa. nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang pie ng babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Yung po bang bata at binata, may biyanan? Sumugot eh. Ito na may biyanan. Uy, may biyanan si Pedro, kinamot pa nito. Natatandaan niya may asawa mga apostol. Tingnan niyo mga apostol, may asawa. Wala pa kaming matwid na magtipagsama ng isang asawa Yeah. na sumasampalakaya kaya ng iba't ibang mga apostol Kita mo yan. Tuloy. at ng kapatid ng Panginoon at ni Sepa. Ayan, ang Sepa si Pedro, kapatid ng Panginoong kung tawagin, si Santiago, si Juan. Magkapatid, sapagkat sila kamag-anak niya. Ang tawag doon sa mga magkakamag-anak nung araw, magkakapatid. Kaya may asawa, pero sa pare, pawag. Kanino? Aral. Sa demonyo. Ang ipinagtataka natin ang kahulugan ng salitang pare, Padre, ang pinanggalingan. Tayong mga Tagalog, nababado ang salita pag galing sa Kastila o sa English. Yung salitang Padre, Padre. ang nilabasan, pare. Aha, aha. Huwag mag-asawa ang padre. Manatili sa kumbento sa tabi ng madre. Wala akong sinasabing anuman, iyong sinabi ko'y nakita ko, hindi ko binata lang yan, nakita ko. Ito lang sa tabi ko, may kumbento. Mapare, pero puno rin ng madre at itang kumbento magkatabi. Wala akong sinasabing anuman. Pero, kaninong aral yon? Aral ng demonyo. Bakit ang Iglesia Katolika ay nagtuturo ng aral ng demonyo? Tahanan ng ano? Ng demonyo. Sino nagsasalta niyan? Hindi ako. Sapagkat ako'y ayaw magturo sa tao. Ibig kong ako at ang sino may turuan ng Diyos ng kanyang salita at ang lahat ay sa Diyos sumunod. Huwag maniwala sa tao pag ang pinag-uusap ay paglilingkod sa Diyos. Ni si Pedro, ni si Jesucristo, hindi nagturo ng kanyang sarili. Basa kay Kristo. 14:24, 1. Kung meron pang iba, Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugot akin. talo pa ng protestante pare si Jesus. Sila ay nakapagsasalita sa balakubat ng pulo. Kinukuha, si Kristo hindi makapagsalita. Kaya mga apostol, bili po. Oo, at ako'y matumpungan sa Kanya na walang katwir ang aking sarili. Nakita niyo ang mga tunay na ministro ng Diyos? Hindi siyang natuturo sa tao. Yung salita ng Diyos ay tinuturo. So, at the last part, no, so far, nung latest na sinabi dito ni Ka Felix Manalo, na yung aral po ay dapat na magmula sa Biblia mismo. And of course, hindi siya dapat na, kumbaga, sariling interpretasyon lang. And of course, for INC, that's their perspective, no, na lahat daw po ng kanilang pinaniniwalaan is according lamang sa sinasabi ng Biblia. Pero gusto ko lang mabalikan yung sinabi po ni Cardinal Gibbons. Kasi so far, yung naintindihan natin sa interpretation ni Ka Felix Manalo is si Cardinal Gibbons mismo ang nagsasabi na Roman Catholic Church at kumbaga by extension, yung Babylonia, dahil ito ay tahanan ng demonyo yan at saka impure spirits, as if Cardinal Gibbons is implying that their own church is yung tahanan ng demonyo. I think that's far from the intention of the Cardinal in writing that particular book. Ano po? So, what we know, at least ang kanyang nirefer doon, di po ba is Rome? Wala siyang sinabi na Roman Catholic Church eh. So, my understanding at least is yung Imperial Rome, no? Hindi yung Roman Catholic Church. Yan po ang pagkakaintindi ko. As mentioned, kasi kung sasabihin niya or by implication na yung Roman Catholic Church nga is yung Babylon, that would be very contradictory on his actual na writing. Pero as mentioned, no, hindi lamang from the INC perspective, but a lot of non-Catholics like SDA, Jehovah's Witnesses, this is also one of the common things that they would always mention. Ano po? Na yun nga, sinabi ng cardinal ninyo noong 1800s na Rome. So Roman Catholic automatically yun. And as to the discussion naman po ng clerical celibacy ng mga pare at saka vow of chastity naman ng mga madre. I have to agree with Ka Felix Manalo. Totoo
po yun na marami po ang mga nangyayaring, sabihin na natin mga hiwaga, mga milagro sa pagitan nga ng mga pari. And sadly, just because of course the longevity na rin po ng Roman Catholic Church is well documented din yung mga abuse din na nangyayari under the helm of the priests, and syempre even sa Noli Me Tangere, sa mga writings po ng ating bayani ay nakareflect din nga po yan, di ba po? But anyway, let's continue here. Kahit si Kristo, maski ang Espiritu Santo, bata. Nagtataka na ko rin sa pari at sa pastor. Kayon may kung tiya, ang espiritu ng katotohanan ay dumati, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, Nakita niyo, tuloy. kundi ang anumang bagay na kanyang barili. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na mas titidade. Kaya, tandaan, si Kristo, Espiritu Santo, mga apostol, hindi nagturo. Bakit? Ilan ang tagapagbigay ng kautusan? Santiago 4:12. Sapagkat iita ang tagapagbigay ng kautusan. Nakita niyan, Diyos lang. Dito sa atin, ang may karapatang magbigay ng kautusan, legislatura. Maaaring gumawa ng ordinansa, hindi matatawag na batas, kundi ordinansa, pang kanilang bayan lang, pang kanilang state. Mga konsehal, ang junta provincial maaaring magpatibay ng ilang resolusyon na uukol din sa palakas, pero hindi pang lahat. Yan sa atin. Pero ang pastor at ang pare, nakapagtataka kung tumaling magsalita yan sa pulpito, babasahin pa kunyari yung Biblia, pagpalain ng Diyos sa pagbasa, siya, papanat na yan. Gaya nung pare, kunyari babasahin pa yung Biblia, nakalagay riyan, inilipat na sa Kristando. Bakit kaya? Nakalagay niya, ba't inilipat pa? Yun din. Ba't kalipat? Sasapakan niya ng ganito. Sequencia Sancti Evangelii Secundum i Mateo. Magsimba kayo, makikita niya. Ngayon, pagkatapos na, ano ang sasabihin? Heromlo Secula Seculorum Domini Novium Evedes et Mayum Annunciabit Ladin Tuam. Tatali naman yung kantoris daw sa kabila. Okay, takanta ka sa mga ginaswa nitong taong ito, dahil si Jesu Cristo. Tandaan, kilala na natin ang pakanan ng demonyo sa lupa. Iglesia Katolika, ano ang katunayan? Silang nagtuturo ng aral ng demonyo. Iyang ba gagawa ng kababalagan? Iglesia Katolika, gagawa. Pero sinong promotor, autor ng kababalagang ito? Basa. Ya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Sa makatuwid, ano ang kanyang ayon sa paggawa ni Satanas? Tuloy! Na may poong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Sa makatuwid, magbibigay siya ng milagro, pero kahanga-hanga nakapagtataka, pero kasinungalingan. Ngayon, Apokalipse 13 at 14. Bata. At di gumagawa ng mga dakilang tanda Kaya, na anupat nakapagpapababat ng kahit apoy mula sa langit. tigil. Meron kami kasunod dito. Misteryo. Wonderful. Ng lipa. Ano? Na ang bulaklak ay bumaba sa lipang galing sa langit at ang nagpapatunay, isa raw diyat. Anong kaumaliin itong diyat na ito? Ito ba'y patat? Ito ba'y hukuman sa lupa? Yan ang nagpapatunay na yan daw ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos sa langit. Pero pagkatapos, pinatunayan, basahin mo sa English. Maisila at baka hindi maintindihan, maili. The miracle of the cure, Milagro sa pagkakalaglag, a prospeta, mga petaw, bulaklak, tuloy. at the Carmelite Convent Sa kumbento ng Carmelita in Lipa City sa siyudad ng Lipa. is not the work of men,
Hindi ka gawa ng tao. but of God, Datapet Diyos. declared Chief Justice Manuel P. Mora. Hindi yan nagdeklarang niya. Autoridad ba yan sa Diyos? Kung siya naging huwet doon sa mga bata sa lupa, dato sa lupa. Ngayon, ano naman ang sentensya ng mga obispo? Ng mga obispong nagpulo? Ikaw na bahala niya. Dating boy. With underside, kami na nakalagda Sa ibaba. at bita and bita, Mga subispo at obispo. Tuloy, ikaw na. constituting for the purpose na bumubuo sa layunin a special commission sa taming kapulungan, having attentively examined, ay buong ingat na sinuri and reviewed the evidence and testimony, paulit-ulit na siniyasa ang mga katunayan Yeah. at mga pahayag na natipo in the course of repeated sa isang parang paulit-ulit, long and careful investigation, mahaba at maingat na pagsisiyata, Good. have reached the unanimous conclusion ay nakarating sa itampong pagkakaitang pagpapasya and hereby officially declare, dito ay ipinahayag na opisyal that the above mentioned evidence and testimony na ang binabanggit sa itaas na mga katunayan at mga pahayag Matotoo. Oh, sige. exclude any supernatural intervention Ayan. ay hindi nag-angke ng anumang higit sa natural na kababalagha. In the reported extraordinary happening sa nakulat na di karaniwang pangyayari, including the shower of petal at the Carmel of Ripa. Ay, tanyo. Pinagsisinungalingan ng mga obispo. Hindi totoo. Ano naman sabi? Kaangang-angang. Miracle. Ayan, na sila tupad na tupad. Ngayon, dahil yan, ituloy mo yung Apokalipse 13:14. At nadadaya niya ang mga nananahanan sa lupa dahil sa mga santa na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Gusto nga. Makatoy? Yan yan. Ngayon, sinasabi sa atin sa Apokalipse, demonyo ang tutulo. Ang pasyong Genesis, kinopya sa Apokalipse, sinasabi pa rin, demonyo ang tutulong sa milagro. Basa, Genesis. Ito ay pagkakalooban ng Diyos at paiya gumawa ng kababalaghan at kanyang makakamtan ang yaman sa karagatan. Tuloy. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ya ay magkakakabayo. Ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Ang Horseman? kanyang mga aral, masasama at ikatwira. Nakita niya. Tuloy. Matlang ugali ay mahalay. Ipatbabaltog sa tanan. Kaya ay Kristiyanong tunay. Nakita niyo? Sa kinopya yan, itaas. Basta, hindi makita. Sige. Okay, mga ka-youthy. So dyan po nagtatapos ang ating first part po pala ito, mga ka-youthy. So definitely meron po tayong part 2 po nito. At ito po ay parte ng submission ng isang INC natin na ka-youth3. And hindi po itong first time na nagbigay tayo ng reaction sa isang ka-Felix Manalo na audio preaching. Marami na po tayong mga nabigyan din ng mga reaction. So sana po ay mapanood nyo po. Lagay po natin dyan sa may top right. But definitely yung topic po dito, sino ba yung tinutukoy ng Biblia, ng Revelation especially na Babylonia? And like what I mentioned, a lot of non-Catholics, especially po nag-start yan nung Protestant Reformation, they believe that yung Babylonia nga rito is ito yung Iglesia Katolika Apostolica Romana. But giving the example sa explanation dito ni Ka Felix Manalo, especially yung sa sinulat ni Cardinal Gibbons, I think it's a little bit of a stretch in saying that when he talked about Rome, and my understanding is Imperial Rome is automatically ang Roman Catholic Church po yun. Kasi nga, if that would be, kumbaga, the interpretation there, di
parang naging self-incriminating kumbaga, nagiging contradiction yon sa kanyang paniniwala, sa kanyang libro na The Faith of Our Fathers, which is I think before 1900s pa po yun, matagal, classic po yan na Catholic literature. Anyway, hindi ko na po maulit lahat ng aking interjections, pero ano yung mga na-cover natin? Syempre yung other pa na quote-unquote proof, sa perspective ng INC that really tells and points the fact daw that Babylon is the Roman Catholic Church. Na-mention nga doon na ang leader civil is yung Pope nga po, at na-mention din syempre yung iba pang mga aral na for example celibacy o sino daw po yan. And since this is just the part 1, I'm guessing sa part 2 itutuloy po ang discussion. And isa po kasi kung napansin niyo po on the first part na nga sinabi dito ni Ka Felix Manalo, he mentioned about kulay ube, di ba, lavender. So I'm guessing maybe sa part 2 ay mami-mention din po yan. Kung napansin niyo rin po kasi, di ba, karamihan po sa damit ng mga pari ay meron pong kumbaga motif na lavender, kulay ube mga ka-U3. But anyway, hindi ko na po maulit lahat, but to be honest, I really enjoy these kinds of preachings na informative and a little bit technical, lalong-lalo na po sa Apocalypse. Yan po para sa akin ang pinaka-misteryoso at saka very challenging kasi all over history is marami po ang iba't ibang schools of thought in understanding terminologies, metaphors, and figurative languages mga ka-youth. But anyway, if you like these kinds of contents mga ka-youth, you already know what to do. You can watch that video pa dyan. Yan, meron pang isang video. Playlist naman dyan. Kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na kasi marami po sa inyo nanonood hindi pa nagsasubscribe. Para ma-update kayo, ma-notify kayo sa ating latest episodes. Click subscribe there and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.